どんぐりをたどってもつきません。森の小さなレストラン、空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く。予約は一つもありません。森の小さなレストラン、空席だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。 Good morning, I am Arvin Justin. And I am Samantha. And I'm Jana. We are the students from Buting Senior High School. And pwede po ba kayo magpakilala? Ay, ako pala si Mark Lester Maaba. Ako po yung owner ng T-Stop Unlimited, located po dito sa Pasig. So, kailan po kayo nag-start ng business, Kuya Mark? Ayun. Nag-start ako ng business. Actually, businessman na ako pero itong T-Stop Unlimited, nag-start to last year, 2023. Nag-start kami ng March. Tapos, yung dati kasi naming business is salon and spa. Then, just figure out another failed business. Pero ayun, just nung nalaman namin na nag-hit yung mga sanggupsal, so we decided na magpalit tayo ng business. Kaya na-build namin itong So, very limited. trendy siya ngayon, sir. Yes. Bakit Kuya Mark niya pinili yung gantong klase ng business? Yes. Ayun, kasi among the businesses din na na-open namin. So, kung makikita nyo kasi food yung number one necessity. So, tapos ito pa yung naging hit. So, nausa yung mga Koreans, mga K-pop, tapos unlimited. So, ayun lang na kaya namin naisip na, why don't we start a business din na food? So, dahil ayun din yung naging trend. So, tapos unlimited pa siya, lalo na mga Pinoy na mahihilig sa pagkain. So, kaya namin nabuo yung T-Stop Unlimited. A very affordable po talaga yung Affordable business. talaga yung business niya. 199 sa student and senior. Yeah. And ito ba, Kuya Mark, ano po yung mga problem na kinaharap nyo nung nag-start na ng business? Ayun, usually na problems talaga na na-encounter namin nung nag-start kami. Of course, syempre hindi na masyado, yung renovation din from a spa to a food business, which is the unlimited sanggupsal. And siguro, na-encounter din namin yung paghahanap ng suppliers. So, syempre, naghanap kami ng mga masasarap talaga na meat, yung quality na meat. So, naghanap din kami ng yung masarap, lalo na yung mga sanggupsal businesses. So, yung differences nila kasi pasarapan kayo ng mga side dishes. So, for example, yung kimchi namin, so nakipag-usap kami sa mga supplier. So, titikman namin yun isa-isa. So it varies kung gano'n din siya kamahal. Siyempre, para maging mas affordable na sa amin. At para ma-maintain din namin yung mura. Kasi di ba kung makikita nyo, it's 199 pesos. Di ba? Unlimited ka na. So, ayun. Tinikman namin siya. So, ito yung the best for us. Ito rin yung pinakamura na swak doon sa feasibility study namin. Ayan. Kaya, ayun yung medyo nagiging problema pag nag-start talaga ng ganitong business. Ngayon naman po, ano po yung mga strategies na pwede nyo pong i-share sa amin na ginawa nyo po para maayos yung mga challenges? Okay. Strategies, of course, yun, lalawakan mo talaga yung network mo eh. Yung network mo in terms of mga vendors at saka suppliers. So, madami kang i-invite for you to, para sa kanila mag-present ng kanilang mga products. And hindi lang ka talaga mag-stick sa isa, dalawa o tatlo. So, i-max mo hanggang ilan yung kaya mong ma-network. So, ayun, isa yun sa mga strategies na ginawa namin. And of course, yung market survey, kung makikita mo, of course, may mga nagtatayuan na dyan na mga sanggupsal restaurants. So, may mga high-end, which makikita mo, malapit lang dito din sa amin. So, isipin mo din yung what sets you apart from the other businesses na ganito din. So, ayun nga, inisip namin yung mas mura. So, kung makikita mo dyan, $5.99, $6.99. So, hindi affordable talaga sa mga estudyante. So, ayun din. Another strategy is, parang yung i-maintain mo talaga yung quality din ng mga products. Paano nyo naman po nasabi na successful na po yung business? Ayun, masasabi ko din na somehow successful kasi 2023, so kung mapapansin mo talagang
yung market namin dito sa lugar namin, ang lapit din kasi sa mga schools. So, kaya ayun yung medyo tinarget namin din ng mga tao, yung mga eskwelahan na makaka-afford ng mas mababang presyo. So, andyan yung may mga private, may mga public schools dito, mga tabi-tabi. Kaya ayun yun, dun sa mga promos din namin. Paano niyo po nababalance yung trabaho niyo po at yung araw-araw na pamumuhay niyo po while running your business? Ayun. Paano nababalance? Kasi aside from this business kasi, I also work din. So, meron kaming may events management production. So, Logistics. ganun. yes, may ganon. So, ano yun, talagang kukuha ka din talaga ng mga taong mapagkakatiwalaan mo. So, ayun yung sinasabi niya, hindi ka pwedeng maging one-man businessman. So, kailangan mo din mag-hire yung mga taong pwede mong pagkatiwalaan. Pipili ka talaga ng mga taong o empleyado na mapagkakatiwalaan at makakasama. Yun. Ano po yung sa tingin nyo na good characteristics of a good business owner? Siguro, good characteristic is hindi ka lang matatakot. Hindi ka matatakot matalo. Hindi ka matatakot malugi. So, take a risk. Yes. Take a risk. Kasi, ayun parang from there sinasabi nila na ayoko na magnegosyo kasi nalugi naman natalo naman tayo. Pero, dun sa businesses na pinasok mo, which is natalo ka, parang hindi ko yun tinitake as negative. So, it's a learning for me. Parang kung sakasakaling magtatayo ng another business, ito siguro yung mga natutunan ko dun sa mga fail. Process po talaga siya. It's a continuous learning, actually. Ano po yung mga hinahanap nyo kapag mag-hire kayo ng employees? Of course, ayun ang pag nag-hire kami, so, minsan kasi may mga empleyado na masasabi na, ay, alam ko na yung ginagawa nyo, so kayang-kaya ko yan. So, we are more on dun sa determination. So, ibig sabihin, pwedeng kang pumasok kahit wala kang alam, pwede ka naman i-train Pero yung sinasabi mo na, it's more on attitude rather than experience siguro. Kasi merong mga empleyado na alam na talaga nila yung gagawa, pero hindi na yung susunod sa'yo. So, alam na nila So, meron mga bago na pwede mo pang i-train na mas gagaling pa dun sa sinasabing niyang alam na niya. Kasi susunod siya Learn po talaga Yes. siya. Yung eagerness and attitude. Ano po yung pinakamahirap na challenge na nakaharap nyo while pinapatakbo nyo po yung business? And paano nyo po na-overcome? Actually, siguro pinakamahirap nung una, of course, yung trial and balance ng finances. So, dati kasi wala kaming system. So, wala kaming cashier system, which is ngayon may POS kami na pinapunch na lang namin yung mga orders. Tapos, in the end of the day, magja-generate na siya ng report for the sales, tapos ibabalance namin doon sa expenses. So, number 1 yun. So, number 2 din, yung tao. Yung tao din, nung una, syempre nagsimula kami lang, even ako, saka yung mga kasama ko dito, nangangapa pa kami. Hanggang sa may mga tumulong na din, pumasok, nakasamahan din namin na, tutulungan namin. At natutrain sila na kahit wala na kami, parang kaya na nila. So, bakit na lang kami ng checking na okay naman pala. Na-experience nyo na po bang magkaroon ng failure sa business? And ano po yung mga natutunan nyo? Failure sa business, madami na. So, mga napasok ko ng businesses is, nagkaroon kami ng manpower services, nagkaroon kami ng salon and spa, ng general merchandising and trading. So, madami na din. So, ang mga challenges talaga, ang nakikita ko kasi is parang start small. So, hindi ka pwedeng parang sa tingin mo na in a couple of months or years, boom na agad yung negosyo mo. So, kailangan ko na mag-expand or nakikita mong malakas for 1 to 2 months, kailangan ko na ng expansion. So, it doesn't work that way. So, ayun lang, unti-unti, one step at a time. Tapos, continue the learning process. Of course, para din, aralin mo pa, mag-aral ka pa. Maraming learnings. Hindi siya natutunan ng isang bagsak lang. So, maraming failures dapat bago mo siya matutunan. Very determined po talaga dapat na mag-risk. Yes. Paano po kayo naging matatag and motivated during your time? Siguro yung motivation mag-start yun sa sarili So, parang yung process ng pagiging successful mauuna sa sarili. Parang ikaw muna magde-decide ka na gusto mong maging successful. Kasi kung hindi mag-start sa'yo, wala na. O kung magbe-base yung pagiging successful mo sa ibang tao, so hindi yun mag-work. So, dapat sa sarili muna. So,
Step 2 siguro yung family. Yung family na kailangan mo ng support, na family and friends, ayan, na, sige, gawin mo yung bagay na yan. So, lalo na kung gusto mo namang gawin. So, gawin mo lang yan. Nandito lang kami to support. I'm not telling you na it will be successful, pero kung ano yung nandyan, gawin mo lang yung best. Ano po yung marirecommend nyo sa mga taong nagbabalak din mag-open ng sarili nilang business? Ayun, siguro magiging advice ko sa mga new businessman, siguro yun nga, yung gaya ng sinabi ko kanina, huwag matakot. Gawin mo, alamin mo kung ano yung saan ka sumasaya, kung ano yung purpose, at saka yung ano yung mga, kasi magbe-base yun sa gusto, kung ano yung gusto mo eh. So ako kasi mahilig ako sa food. Tapos yung love language ko pa is time and service. So, ayun, doon mag-start hanggang sa makaka-put up ka ng gusto mong gawin. Tapos at the same time, magiging beneficial sa'yo kasi kinikita ka. Pero yung purpose talaga is uunahin mo kung ano muna yung gusto mo. Kasi kung hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo, kahit magiging sa tingin mo na magiging successful to, hindi yun mapupunta doon kasi una pa lang hindi mo na siya gusto. Okay? Thank you po, Kuya Mo. Thank you. Yeah. Thank you.真っ赤なペンキのトータン屋根メニューはおすすめそればかり厨房の方から聞こえてるバイオリンフルートチェロビオラようこそようこそいらっしゃいたらふく食べたらお眠りよそれでは皆さんさようなら明日は明日でエトセトラララランランランランランララランララランランランランランララランルルルルルルルルル右から左へおわらば手乗りの小駒も踊り出すカルパッチョパエリエオードブルリゾットデザートはありませんお墓の中まで届けましょう今宵は最後のフルコース